Morning guys, yan, day off ko. So, syempre, cleaning time. Saturday, nakapagawa na ako ng laundry ko nung Thursday night. So, ang gagawin na lang is linis nitong, hindi naman linis, kalilinis lang naman namin ng bahay last weekend. So, totally vacuum lahat. So, ngayon walis lang, tsaka punas-punas. Tapos may order din kasi kung semuchon at tsaka spring roll. Pick up siya ng alas 3. Mag-aalas 12 na. Kaya na pa ako gising kahapon. Dami nito eh. 2 ganito to. Ito na lang natira. Hindi ko na nga na-i-vlog. Pero same recipe siya as last time na ginawa ko. Binawasan ko lang ng konting sugar. Kaya lang mas gooey yung last time. Mas gooey yung last time na pagkakagawa ko. Kasi ginamit ko talaga is yung halaya na ginawa ko. This time kasi yung nasa bote. So, medyo, medyo mushy. So, siya ngayon, parang naging tinapay ang dating niya. Unlike last time na pag kinagat mo yung, parang kumain ng cookies na gooey yung gitna. So, sabi ko next time pala, pag gumawa, kailangan homemade yung halaya. Para masarap talaga. Pero sabi naman lang, masarap pa rin daw. Mas gusto lang nila yung texture last time. Ayan na, tapos na yung order. Waiting na lang pick up. Babalutin ko na lang, so okay na. So yan, lumpiang Shanghai, sweet and sour na fish fillet, pero naka-separate yung sauce. Tapos cebuchon, yung sausawan din nakahiwalay. Tapos yung sausawan ng lumpiang Shanghai. Ayan, dalawa. Pa-chill-chill. Totoo pa mga naka-cellphone eh. Tapos na kasi kami ng mga gawaing bahay eh. Nakauwi na. Pagod. Sabado dapat off siya. Pasok pa din eh. Tulog muna. Nagawa ko ng turon eh. Pero pinapalamig pa. Mainit. Hello guys. Ayan. Hapon na. Palubog na ang araw. Hello guys. Daylight saving time nga pala tayo ah. Yes. May extra. Kailangan kanina? Hindi. Mamaya pagdating ng alas 2. Mag-fall back ng 1 hour. So, may extra tulog. Pero pag kasi parang sana yung katawan mong gumising ng magigising ka pa rin ng ganong oras na usual na gising mo. Kaya mas maaga ang gising mangyayari na. Punta muna kami ng kasi nga pumasok siya. Bukas naman ako pasok. So, punta lang kami ng mall. Papasyal ko lang siya. Papasyal? Ikaw ang mamasyal. Bakit? Gusto pa niya tumingin ng pants eh. Ng jogging pants. Tsaka sabi ko nga sa kanya kami. Tingin-tingin na ng mga pangregalo. Kahit pa paano mabawasan eh. Alam niyo naman na November na. Pagdating ng December niyan, dami ng tao lagi niyan. Kakatamad na pumunta ng mall kasi as in puno. Baka ngayon lang, dami na yan eh. Sigurado. Malapit na magba-Black Friday ang di ba? Kailan ba Black Friday? November 26 dito. US yun eh. Pero sumasabay kasi dito ng Black Friday din, di ba? Na sale. Dito kasi hindi naman ganun kalaki yung nababawas. Discount di talaga eh. Ma-markup lang din nila. So parang same lang din halos ang price. Sakit sa mata ng araw na. Maghapon kasi ako sa loob ng bahay. Nagluto lang ng order. Kaya parang nakakasilaw. Ay, aksidente. Nangyari dun? Tanggal yung bumper niya. Pagkatanggal, nagulungan niya. Napunta sa likod yung mahirap yung mga yung custom na bumper. Dapat sure mo talaga na busy mga papunta ata lahat ng mall yan, dear. Hindi mall yan, Costco. Malamang, hindi mo tayo magko-Costco. Mall lang. Tayo. Marami ng tao. Puno ang parking. Ito naman parking. Kaya lang dulo. Ibig sabihin, alam mong busy talaga. Kasi usually pag gantong oras medyo maluwag na eh. Pero hindi. Dito muna tayo sa HomeSense at saka Winners. Tingin-tingin muna. Mga pangregalo, di ba? Baka may makita na tayong Christmas gift.
Pamasko na, yan ah. Mga inaano dwarf, yung mga dwarf. Pwede. Ano yung mga decor. Ano bang kulay natin last year? Ano ilalagay natin this year? Ayan na. Bakit di ka maglalagay? Hindi, kahit anong yung kulay. Baka magkamukha eh. Siyempre kailangan iba. Ang ganda ng kulay. Sakit itong kulay na to. Blue. Cute nito. Puro asul. Ang ganda. Kaya lang mamahal eh. Recycle. Gamitin yung mga dati. Cute nito. Jar lang eh. Mason jar. $16.99. Maganda yung baterya para umiikot lang siya. Ang gamit sa kusina. Tingin-tingin muna. Hindi pa nga natin alam eh. Masabi na tayo alam natin na gusto ng mga re-regaluhan natin. Kunin na. Itong kulay na to. Bigat. Magandang magawa ng stew dyan. Stew. Kasa iron kasi kaya mabigat eh. Nantok. Haba na hikab eh. At tara naman tayo sa ano. Ito pala may mas maliit ah. Ganda ng asul. Mas maliit ng konti. Lodge. Uy. Daming tao. Ando na siya. Titingnan ng pants niya. Nahanap mo yung katerno ng ano? Reebok. Eh, suot na pala niya eh. Comfy eh. Kailangan yung comfy. Hindi na kailangan ng pamporma. Ganun talaga. Ang ari na yun. Nagdoble na ako kasi medyo malamig. Yung sapatos ko nga. Pangalawang beses ko pa ito nagamit. Regalo sa akin ito ni Jonas. Sa akin, dalawa. Pangalawang beses pa lang. Yung sapatos. Ayan, regalo ako din. Regalo ko sa iyo, di ba? Ito regalo ni Jonas. Yan, kaya lang medium dapat na. Malaki sa'yo yan. Ito okay din yung kaya para mas manipis. Mas manipis ba? Pareho lang. Pareho lang kayo siya. Ikaw wala na kayo ba? Wala eh, ang daming yan eh. देखो सोया तो फिर उनको भी करने को बदला लिया पड़ेगा Ha? या मैं आ गई थी Ang mahal. Dami kong winter jacket eh. Tumahaba din oh. Di ba yung sa tehe mo nakita? Ay. Di ba yan? Sa tehe mo. Hanggang talampakan ko na yan. Pag ginagaya hanggang talampakan na yan.
damit, pambata. Ayan. Kapapasok lang November pero ang dami ng tao. Puno, ayun ang Winners. Doon kami galing. Ayan. Ayun na, hindi na namin ihuhuli ang mga pinamili kasi mga pangregalo yan. Kaya nakabili siya ng pants niya. Jogging pants. Ano? Ano pala GameStop? Hello Kitty na hoodie. Ay, nakadampot na siya ng ano. Mega Man. Mega Man, saka sino yung kalaban? Mega nun. Mega niyan at saka si Mega nun. Sabi ko ang cute, nakita ko. Kaso bag pala siya. Pero ang ganda eh. Magkano? I don't know, hindi ko tingnan. Ano price nito? Tingnan natin. $60. Wala tayong anak na maliit eh. Malalaki na. Bili tayong popcorn. Makapag-movie mamaya. Movie night. Any flavor except for this one. Oh no, that's good. Thank you. Ito yung paborito natin eh, hindi kasama to. Ito lagi namin binibili. Double hit. Tsaka ito. JD Sports. Diyan, tingin tayo. Ayan ito. Mas maganda yung kulay nito. Yung kasi masyadong dark yan ah. Hindi halata. Hindi halata. Pasok tayo. Pagod ka na. Jogging pants sa kaya mo. Alin? Eh, super kang luwag sa baba. Luwag. Mga dating uso yan eh. JD. Initial ni Jermaine yan, JD. Eh, mga ano pala yung mga Sanrio. Sorry. Hindi pala yung mga cute eh. Sige. Ang cute. Meron yan eh. Pro life, meron doon. Ay, hindi ko tinignan kung magkaan. Ito, yung ganito kalalaki. Cute. Yun yung parang natin. Ayan, coffee shop. Tingnan natin sa Alex kasi meron yun. May mga nakita. Ali. Baka labas-labasan naman yun eh. Ayan na. Hindi naka sa forecast mag-i-snow eh. Mag-i-snow. Ngayong gabi. Possible nakalagay.
Ito tayo, yan. Foggy dun sa malayo. Alam na, maya-maya lang yan. Pag ganyan, mag-i-snow yan. Oo, kailangan niya yung computer niya eh. Ay, pagod ka na sa trabaho eh. Ayan o, 9 na ng gabi. Atid namin si John na saglit pupunta sa trabaho. Panggabi ulit. Panggabi. OT siya, OT. Sutsut niya na yung gamit. O, tingnan din. Magdadrive. Sarap. Warm na warm. Lamig eh. Hindi ka nagiginawin yan. Nakapabot nga ng jacket ko dyan sa miyan. Iwan mo na siya sa sakyan. Si Jonas. Mag-work from home pala siya ngayon. Kailangan lang niya yung computer niya. Huwag kong iwan, baka masarahan ako. Walang katao-tao. Wala kasi ng pasyente. Kakabukas lang kasi nito eh. Saan tayo? Uwi rin siya, sabay na sa amin. Doon na siya mag-aantay sa bahay ng ano. Sa computer lang naman niya gagawin. Ako sa ibang IT. Ayaw ko pasukan ng... Laki, no? Tapos mag-isa ka rito. Tapos ilan lang kayo rito pagkagabi? Ako lang mag-isa. Ikaw lang? May nakita ko naglalakad ka ngayon isa. Sa taas. Hindi IT. Sa IT, ikaw lang mag-isa. Meron pa sila ngayon dito, mga IT. Hanggang 11 sila. Ayun, hallway yun. Saglit ka lang naman, sa alis na tayo. Hindi ako pwede dyan, di ba? Staff yan eh. Creepy naman dito. Baka may makuha tayo kung ano rito, Jonas, sa video. Ayoko nang feel talaga ng hospital. Naalala ko nung na-surgery ako na. May mga tao pa nga. Naririnig ko. Dito lang ako sa labas. Antayin lang kita. Diyan siya. Information technology. Bilisan mo ah. Tapos paiwan na ako to kay daddy mo. Ayun. Ninatanda ako ni Jonas. Nag-aantay siya ron sa may ano. Kailangan niya i-connect yung computer niya eh. Creepy ba? Creepy. Creepy. Tsaka walang tao pa eh. Ilan lang eh. Ilan pa lang daw pa siya. Parang laki nito. Napakalaki. Parang mas malaki pa ito kayo sa main eh, no? Mahaba yung main. Mahaba yun. Pero ito parang... Pero ito raw yung pinakamalaking cancer center eh. Kaya nga, nililipat na nga iba eh. Kaya yung iba galing pa ng out of province. Dito ano. Ina-announce nga rin sa radio yan. Galing na rin dito si ano eh. Si Will Smith. Ay si ano, Daniel Smith. Daniel Smith. Yung MP. premier. Yeah. Yan. Ayan, si Jonas. Naawa naman kami kasi kung magbabas pa siya, hindi na siya makakabalik. Isang oras. Kung tutusin, pwede niyang gawin na sa bahay yung trabaho. Antay lang siya nung ticket na darating. Kasi kailangan, kaso problema, kailangan niya i-connect. Ngayon, kailangan niya pumunta. Kung hindi namin siya ihatid, mag-i-stay na siya hanggang bukas. 7. Tapos pasok ulit siya ng 3 ng hapon hanggang 11 ng gabi. Nakakaawa naman ang aming firstborn. Sabi namin, hatid natin. Sabi, sige, hatid natin. Kahit kulang siya sa tulog, hatid natin. Kahit na damulag na yun eh, baby pa rin yung tingin namin dyan eh. Ano pa rin kami, kasi tagal ng biyahe, parang 1 oras mahigit din. Delikado na paggabi. Tapos late na. Kung hindi na siya makakauwi, imbis na nasa bahay siya, nag-aantay lang siya. Mag-i-stay siya rito, tapos mag-isa lang pala siya pag antong panggabi, wala siyang kasama. Ayaw mo rin naman. Tapos kung bibiyahe pa siya bukas ng umaga, makauwi siya ng oras ng alas 9. Puyat na. Puyat, tapos gising, alis ng alas 2. Pasok siya ng alas 3. Kaya ang pangit kaya sakto ngayon, at least after ng trabaho, makatulog ka agad siya. Pero sakripisyo din naman yung dinaanan ni Jonas na ano. Maikwento lang din namin yung ano niya. Alam ko, naikwento na rin natin dati pero pahapyaw lang eh.
Yan pinupursigi pa rin namin yan dati simula nung elementary. Nuknukan ang kulit niyan. Ay, sinabi mo pa. Normal, lalo nag-iisang anak pa nung time na yun. Unang apo, both side. Lahat ng gusto yung laruan tsaka mga kung ano-anong kainin Jabi. Tsaka si Kamang. Yung Kamang niya, mangga. So talagang siya, yung kailangan talagang i-push. Kasi nga, ang hirap din nung tanong niya, Hindi siya basta makahanap kaagad ng IT nun. Nung pagka-graduate niya, nag-stay muna siya doon sa Tim Hortons sa may kanto doon sa may Center Street. Nung high school yun? Nung high school. Tapos nung nag-college siya, doon pa rin naman di ba? Pala siya, kaya lumipat na tayo, di ba? Ang nagkataon, nag-pandemic. Kaya hindi siya nakakapunta doon sa Saint. Diba? So work from, school siya sa bahay. Kaya, so, yung kumbaga, parang naging challenge din sa kanya yun kasi syempre mas mahirap mag-aral ng nasa bahay ka. Nasa bahay lang Online class lang sila. Parang nangyari sa kanya 6 months lang siya pumasok ng actual school. Tapos the rest hanggang sa makagraduate siya, online yun. Online. So sariling sikap talaga. Tsaka kagandahan dito sa Canada nga, yun nga, yung yung pag-aaral nila. Sila talaga yung magbibigay ng kukuha ng loan, di ba? Depende siguro kung big time ka at may pang bayad ka ng cash sa student student na tuition. Okay, pero gaya niyan siya nag-student loan siya. Ayan na siya. Okay na? Talin na natin sa bahay. Ayun nakauwi na kami. Layo ng drive Naantok na rin ako. Hindi ka nakatulog ng hapon drip lang Sarap nito. Warm na warm yung kanya. May labubo raw siya, labubo. Ito yung labubo ko. Labubog! Nagiginaw siya so tsaka agad. Yung mga nagtatanong kung saan daw nabili yun. Gusto yata yung mga labugbog, hindi labubo. Meron naman, yung isa actually doon nabili. Maganda di ba? Presyo pa lang naman kasi difference pa lang, alam mo na Mura lang yan. Mura yung huli Yung una kasi medyo pricey din kasi yun Sabi nga ng mga puti, you get what you paid for. Correct. Yan, nakuha mo. So yan, mabalik tayo sa chika namin sa mga pinagdaanan din ni Jonas bago siya napunta sa trabaho niya na to. Saan ba tayo? Yun nga, yung after ng pandemic, di ba, pahirapan siya makahanap ng trabaho. Pahirapan makahanap ng IT na kaya trabaho mo na siya sa Edu, di ba? Sa Edu. Dito naman yun, malapit lang. O bago siya graduate nun? Graduate na siya nun. Graduate na siya. Graduate na siya nun. Tapos, dyan siya sa Edu. Tapos ini-encourage siya. Sabi ko, try mo Di ba dati nung bago lang kami rito, wala rin ako makapagtrabahuan. Nag-resort ako sa agency. Yung mga human resource na nagbibigay ng work sa'yo, parang ilang araw lang, ganyan, 3 days, 2 days. Kahit nga isang araw lang, pinapasukan ko nun, tsaga-tsaga lang Saka pinursige ko rin siya nun, pinursige natin siya na makapag-drive na talaga. Kasi meron siya nung learners nun, pero hindi siya nagda-drive talaga ng solo. Ang kagandahan dun sa mga, na yan, yung mga agency na yan, meron siyang parang survey doon sa doon sa pinasukan mo ng 2 araw, 1 araw, ano ba siya, punctual ba siya, maganda ba magtrabaho, ganyan, sinesurvey nila. So, the next time na merong uli na trabaho, naka-register na yung pangalan mo, ikaw na agad ang tawagan nila kung may mga, hanggang sa, kaya lang ang mahirap daw doon, hindi ka kumbaga parang, pag sa agency, doon sa agency na inano ako Aerotech tsaka yung isa, Randstad. Yung sa Randstad ko, yung sa Aerotech okay lang kahit ma-absorb ka ng Pero yung Randstad, hindi. Ang nila, end contract ka talaga Pag kinuha ka nila, months talaga yung bibigay sa'yo ng company. Pero kailangan kang bilhin. Kung
parang bibilin yung kukunin ka, rights kailangan niya. bibilin yung rights nila para makuha ka. Okay, kasi i-designate ka ulit sa ibang ibang company eh. So, gusto sana nung Randstad nun, kaya lang yung Randstad nga natalo. Ay, yung Propel na talo sa bidding nung time na yun. Kaya na-dissolve yung ship namin. So, yun nga, yung kay Jonas, sabi ko, yun nga, try niya na agency muna, tsaga-tsagay niya muna. So, naghanap siya ng agency na, no? Nagpasa sa mga, sa mga agency, mga kung anik-anik. Dami ang pinasahan. Pahirapan. Sabi nga niya, sayang yung napag-aralan niya kasi nandun sa may, siya, na-discourage kasi ang dami niya ng sinabmitan, hindi pwede. Meron pa siya one time. Sa city. Sa city. Kaso, kinukuha na is citizen. By that time, PR pa lang kami nun. Citizen daw dapat. So, nawala na yon. Punta siya sa mga job fair, i-interviewin, maganda yung feedback after ng interview, pero after nun, wala na. Wala nang tawag. Na siya, nawawalan siya ng Panawalan siya ng confidence. Kumpiyansa sa sarili niya na, bakit? Anong problema? Di ako makuha. Minsan talaga ganun dumarating sa point na ganun, di ba? Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya lang, yung mga ganun, yun yung lalong nagpapapursige sa iyo Huwag ka susuko pag dumarating ka sa puntong ganun kasi. Yun yung nagpupush sa'yo na merong humihila sa'yo pero yung sarili mo, kailangan ko ng trabaho, parang ganun. Kaya kailangan mo i-push yung sarili mo. So yun, finally, merong agency, mga contractor naman yung sa kanila kasi nga IT siya, di ba? Kaso, nung time na yun, IT contractor sila, pero $17 lang ang offer. Baba. Ang laki ng cut ng mga doon, contractor. Tapos parang isisend ka sa iba-ibang hospital. Niloloko po nga sa diyan ka nila sa Edu, nag-concentrate kasi pareho lang yung sinsweldo mo halos eh. Pero sabi nga namin, tsagay mo na lang. Sige, at least magkaroon ka ng experience. Sabi namin, kasi kung di mo kukunin yan, every time na may interview ka, wala ka experience, syempre pa-priority nila may experience. So yun, tinaga ni Jonas yun na kunin. At that time, naipasa na rin naman niya yung road test. So nakaka-drive na siya. Saktong-sakto kasi yung hindi pala una. Kasi dito muna siya, di ba? Sa mga hospital dito. Papadala siya 2 days, 3 days. Tapos hanggang nagkaroon siya ng kontrata na 2 weeks. Pataas na ng pataas So pinapadala siya. Sige, balik ka uli. Saan ba siya nun? Chestermere? Dito muna, yung unang 2 weeks. Tapos sabi, meron siyang kontrata 1 month. Kaya lang sa Strathmore. Strathmore. Pero 40 minutes drive mula dito. So yun yung sakto na kailangan niya ng bibigyan siya ng rental car. Sagot na nung yun. Sabi ng sakto. Yun yung una niyang drive na sarili niya na malayo-layo. Rental car pa. Oo, venue yung gamit niya nun eh. Hyundai Venue. Pero nakakuha na siya ng lumang sasakyan nun. Pero syempre, ginamit niya yun dahil syempre, sagot na kanina. Tsaka pa winter na rin yata ng time na yun. 1 month siya doon. Pag anong-gano'n, nangyayari, hindi naman siya nag-stay kasi bayad siya sa hotel eh. Ginagawa niya, total 40 minutes drive, umuwi pa rin siya rito. Minsan lang siya mag-i-stay sa hotel. Tinaga niya yun. Tapos, kailangan ko lang short stop sa Strathmore. Nagdo-double shift siya. Pag tinanong siya nung niya, okay ka lang ba double shift kasi kulang talaga ng staff. Sige. Sige. Oo lang siya ng oo kasi wala naman nga siyang gagawin. Binata naman din eh. Wala naman siya inaalala. So, kinukuha niya. Hanggang tapos 1 month, balik na naman siya doon. Tapos nag-end na yung hindi pa pala nag-end yung contract. Dumating yung punto na may opening sa Foothills. Sinabihan siya nung manager na mismo nung sa contractor niya, "Uy, may opening sa apply ka, sabihin mo, parang referral siya." Siya yung manager naman ng mga contractor, no? So, nagpasa si Jonas, interview, hanggang sa'yo na nga, yung isang nag-i-interview, nakilala siya. Kasi pumupunta, parang mga manager yun na pumupunta-punta sa mga iba't ibang hospital. So, nagpunta sa Strathmore. Sabi, dito ka na dati, Sabi, kilala kita. Sabi niya, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. Tagalog. English, syempre, ikaw talaga nila. Mag-i-English mo pa ba ako?
So, ayun, nakilala siya nung manager na isa. Okay, magtrabaho yan, ganito yan. Masipag yan. So, na-recognize yung sakripisyo niya na nagdo-double shift siya. So, from dun sa sahod na yun, biglang jump ng, malaki yung Ganda-ganda pagbabago. Punch yung sahod namin dalawa. Kaya, yun, tuwan-tuwa siya nung nakuha niya. Kasi parang 6 months din siya nagtyaga na gano'n, yung contractual na trabaho. 6 months. Palipat-lipat siya, punta ng Pero Pinalahin. natutuwa siya eh. Natutuwa siya. Naghahanap kagad siya ng magic shop dun eh, di ba? Kasi mag-stay siya. Mami, punta ako dito. Daddy, dito yung trabaho ko. Sige. Ayun yun na din yung maganda dyan sa Kolokoy na yun eh. Yung hindi nawawala yung pagpapaalam kung nasaan. Mag-update siya. O, ganito yung ko, mami. O, ganito, daddy. Hindi siya nakakalimot kahit papaano. Kahit matanda na ako tutusin. 24 na yan eh. Pero parang bata pa rin talaga eh. Every time magpapaalam pa rin yan. Yun ang maganda. Kaya naging yung sakripisyo niya na ganun eh. Kala mo paloko-loko lang yan. Pa-magic cards. Pero pagdating naman talaga sa trabaho. Trabaho talaga. Kaya nung na-recognize siya, nakilala nga ako dun, mami. Tuntua siya eh. Kaya sabi niya, kaya okay na, magsisimula na. Ay, parang worth it lahat ng sakripisyo niya. Sakripisyo niya, tsaka yung hirap na dinaanan niya. Kasi talagang yung 6 months na parang... Kasi dito sa Canada, hanggat maaari talaga, kung meron kang pagkakataon makapag-apply sa government, lalo na dyan sa mga City of Calgary, ganyan, yung mga hospital, police station, fireman, maganda. Kasi maganda ang benefits lalo pagka. Kaya nga sinasabihan siya. Kasi nung time na napunta siya sa Foothills sa IT, siya yung pinakabata eh. 22 siya nun. Sabi niya, swerte mo nakaano ka. Sabi niya, pahirap pa makapasok. Mga barkada niya, tinatanong din siya, di ba? Kaya lang siya kasi, talagang kahit nasabihin mo, sinabihan siya na, ito, gawin mo akong referral. Pero hindi na niya nagamit yung referral. Dahil nakilala siya ng manager na nag-i-interview. Na-recognize yung hard work niya. Nagtuloy-tuloy. Nakuha siya. Kaya, pasalamat din. Nag-paid off din yung hard work namin. No. Kahit pa paano. Mga diba? Proud parents. Siyempre, lang naman ang natin as mga magulang makita mo maging settled sa buhay yung mga bata yung mga anak. Mga anak mo. Maayos na. Si Jeremy na lang. Yan. Waiting pa kami kay Jeremy. Pero siyempre, yung kung ano yung guidance namin na ginagawa kay Jonas, ganun din naman kay Jeremy. Pareho lang yun, siyempre. Parang kambal to ko. At saka kung paano namin i-push si Jonas noon, ganun din ang ginagawa namin kay Jermaine. Yung lalo yung pagiging IT ni Jonas, parang nag-iiba pa nga isip niya. Kaya ito ba kunin ko namin? Meron siyang iba pang gusto eh. Bago yung IT na yun eh. Di ba, pinush lang din natin. Sabi ko, di ba, mahilig ka sa computer, tsaka kaya tayo lumipat ka ako ng Calgary kasi plano mo is mag-IT na. Kasi ever since naset niya, mahilig sa computer, mag-IT ako, IT. Nung pagdating dito, parang meron siyang isang option na ito na lang kukunin ko kasi ganito, mas okay daw, mas madali. Sabi namin, wag kang tumingin kung ano yung mas madali. Tignan mo kung ano yung mas, kumbaga, marketable ka sa yung makakuha ka ng mas stable na trabaho. Ayun, so far naman, nakinig naman. Ayan, ngayon, natutuwa kami minsan pag nagda-drive kami. Pagkasama ko yan, swerte nga kami, napunta kami rito, mami. Sabi niya, baka nasa, baka hindi, iba yung tinahak. Baka iba yung tinahak kong, course or landas o kung ano man. Nakikita niya, Siyempre, habang tumatanda ka, nakikita mo yung halaga ng yung mga pwede mong kainatnan or yung mga decision na ginawa mo or gagawin mo, di ba? Yun lang naman. Na-share lang naman namin kasi ngayon, sinabahan nga namin. Naalala lang namin yung mga pinagdaanan niya. Biro mo ngayon, nasa na siya, bagong bukas na cancer center. Hindi lahat ng mga IT doon sa kanila napunta doon. Sa kasama. Actually, isa pang, kahit siya yung pinakabata. Parang leadhan na yata siya doon eh. Siya pa yung minsan, pag may mga bago siya ang nagtitrain ng mga bagong dumarating. Minsan nga mas matatanda pa sa kanya eh. Kaya nakaka-proud din talaga. Nakakita mo pagdating sa trabaho seryoso. Pero sa bahay, akala mo loloko-loko pero
iba pagdating sa trabaho. Yun lang naman. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa aming Konting adventure. punta sa mall, early shopping sa Pasko. Nag-unti-unti na kami kasi ayaw namin Ay, mahirap na yung tuwing weekend pupunta ka sa mall na ubod ng dami ng tao. Kaya hanggat maaari kailangan before mag-December, matapos ang November, matapos na namin ang Christmas shopping. Kasi ngayon palang dami ng tao. Ay, no. Umaba na naman. So, paano guys? Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.